Magandang gabi sa lahat ng ating mga ka-real talk. Kung nasaan ka man ngayon, marahil ay naglalakad sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, nakatitig sa wintana habang umuulan, o baka naman ay nasa gitna ng katahimikan ng iyong kwarto, welcome sa ating panibagong episode. Ako ang inyong host, si Ben. At ako naman si Kate. Ben, ang usapan natin ngayong gabi ay para sa mga taong dumaan sa bagyo. Yung mga taong ang puso ay nadurog, tinahi, at dumanan sa mahabang proseso ng pagbuo muli. Marami sa ating mga listeners ang nagtatanong sa ating inbox, Kate, Ben, lumipas na ang mga buwan. Minsan nga taon pa, pero bakit parang may kulang pa rin? Bakit parang hindi ko masabing, okay na ako? Ang topic natin ngayong gabi, kailan ko ba malalaman kung fully healed na ako? Napakabigat at napaka-personal na tanong niyan, Kate. Dahil ang healing, walang fixed na timeline. Hindi to parang sugat sa balat na kapag tumayo ang langib, okay na. Ang sugat sa puso, madalas ay nasa loob ang piklat. Para bigyan tayo ng konkretong halimbawa, pakinggan natin ang sulat mula kay Recovering Ria. Sabi niya sa kanyang email, Hi Ben and Kate, 8 months na ang nakakalipas simula nung nag-break kami ng long-term boyfriend ko. Sinunod ko lahat ng advice nyo, nag-no contact ako, nag-focus sa gym, nag-travel kasama ang friends at binura ko lahat ng pictures namin. Sa tingin ng ibang tao, okay na ako dahil lagi akong nakangiti, pero may mga gabi pa rin na bigla na lang akong naiiyak kapag maririnig ko ang kanta namin o kapag nakakaamoy ako ng pabango na katulad ng sa kanya. Ibig bang sabihin nito ay hindi pa ako healed? Paano ko ba malalaman kung tapos na ako sa prosesong ito? Ria, maraming salamat sa pagtitiwala sa amin. Ang nararamdaman mo ay tinatawag nating the myth of linear healing. Akala kasi natin ang pag-heal ay isang tuwid na daan pataas. Pero sa totoo lang, ang healing ay parang spiral. Minsan, akala mo malayo ka na, pero bigla kang babalik sa isang memorya. Pero hindi ibig sabihin yan ay hindi ka umuusad. Ben, ano pa ba para sa'yo ang unang sign na ang isang tao ay nagsisimula na talagang mag-heal? Para sa akin, Kate, ang unang sign ay the neutrality of memory. Noong bago pa ang breakup, kapag naala mo siya, dalawa lang ang emosyon mo. Galit na galit o gustong-gustong bumalik. Sobrang taas ng intensity. Pero kapag healed ka na, ang memorya niya ay nagiging neutral. Naalala mo na siya pero hindi na kumukurot ang dibdib mo. Naalala mo mga away niyo pero hindi mo na gustong manumbat. Para na lang siyang isang lumang pelikula na napanood mo na. Alam mo ang ending pero hindi ka na apektado. Tama, at dagdag ko rin dyan ang the end of victimhood. Kapag bago pa ang sakit, ang narrative natin ay laging, ginawa niya ito sa akin, sinira niya ang buhay ko, o bakit ako ang iniwan? Nakatuon ang focus natin sa kanya bilang villain at sa atin bilang biktima. Pero kapag healed ka na, mag-realize mo na ang relasyon ay isang lesson kung saan dalawa kayong may pagkakamali. Matututo ka ng akuin ang accountability mo nang hindi mo sinisisi ang sarili mo. You stop defined by the pain he caused and start defining yourself by the strength you gained. Isa pang mahalagang sign diya ay the loss of curiosity. Noong simula, sigurado akong stalker mode ka. Tinitignan mo ang IG stories niya. Inaalam mo kung sino ang bagong pinafollow niya o tinatanong mo sa mga common friends niyo kung kamusta na siya. Kapag healed ka na, wala ka na talagang pakialam. Kahit mabalitaan mo na may bago na siyang girlfriend o kasal siya, ang magiging reaction mo na lang ay, yeah, okay, good for him. Wala nang urge na mag-stalk o maghukay ng informasyon dahil sapat na sa'yo ang mundong ginagalawan mo na yun nang wala siya. Di ba, Ben? Yung feeling na nakita mo yung profile nyo sa people you may know tapos hindi ka na kinabahan o hindi mo na binuksan, that's a huge win. Another sign is emotional independence. Hindi mo na hinahanap ang validation niya. Dati, baka nagpotost ko ng revenge body pictures para lang makita niya kung anong sinayang niya. Pero kapag healed ka na, nagpo-post ka dahil gusto mo ang itsura mo, hindi dahil gusto mong ipamukha sa kanya ang ganda mo. Your happiness is no longer dependent on his reaction or presence. At kailangan din nating pag-usapan ang the ability to genuinely smile for others.
Minsan kasi kapag sawi tayo, naiinis tayo sa mga masasayang couple sa paligid natin. Parang bitter tayo sa mundo. Pero kapag healed ka na, bumabalik ang kapasidad mong makaramdam ng saya para sa ibang tao. Hindi mo na nararamdaman na unfair ang buhay dahil lang wala kang partner. You find joy in your singlehood and you find peace in your solitude. Pero Ben, gusto ko ring bigyang diin dito na ang fully healed ay hindi nangangahulugang wala ng piklat. May mga moments pa rin talaga gaya ng sinabi ni Ria na may amoy o kanta na magpapabalit ng konting lungkot. Normal yon. Ang tao ay hindi robot na pwedeng i-delete ang files. Ang pinagkaiba lang, kapag healed ka na, ang lungkot na yon ay hindi ka na kayang lunurin. Para na lang siyang ambon. Anyunan siya, ramdam mo, pero nakakapaglakad ka pa rin patungo sa destinasyon mo. So Ria, to answer your question, paano mo malalaman? Malalaman mo ito kapag ang future mo ay mas maliwanag kaysa sa past mo. Kapag gigising ka sa umaga at ang iniisip mo ay kung anong kakainin mo o anong gagawin mo sa work imbes na ano kayang ginagawa niya ngayon. Malalaman mo ito kapag ang pag-ibig ay hindi na nakakatakot na idea kundi isang bagay na handa mong subukan ulit sa tamang panahon, sa tamang tao at sa tamang paraan. At kailangan mo ring matutunan na patawarin ang sarili mo sa mga araw na akala mo ay back to zero ka. Healing is a practice, not a destination. Ang pag-iyak minsan ay hindi sign ng weakness o pagiging unhealed. Ito ay sign na tao ka. Pero ang mahalaga, hindi ka na nakatira sa nakaraan. Gumibisita ka na lang, pero may sarili ka ng bahay sa kasalukuyan. Napakagandang analogy ni Kate. Ria, give yourself grace. 8 months is a long time pero kung kailangan mo palang 8 pang buwan, okay lang yan. Wala nagja-judge sa'yo. Ang mahalaga, bawat araw pinipili mong mahalin ang sarili mo ng higit pa sa pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. At para sa lahat ng aming mga listeners na kasalukuyang nag-heal, maging sa breakup man yan, sa pagkawala ng mahal sa buhay, o sa anumang kabiguan, maniwala kayo na darating ang araw na magiging past tense na lang ang sakit na ito. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa sarili, at higit sa lahat, huwag madaliin ang puso. Napakagindang usapan nito, Kate. Ramdam ko ang relief sa bawat salitang bilitawan natin. Sa lahat ng aming mga Koreal Talk, ano ang naging turning point ninyo? Ano yung moment na nasabi nyo sa sarili nyo na, wait, okay na pala ako? Share your healing journeys with us. Email us at realtalkwithdenandkate@gmail.com. Tell us your stories of recovery and hope. Follow us on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Ang kwento nyo ay pwedeng maging inspirasyon para sa ibang nakikinig ngayong nawawalan na ng pag-asa. At sa ating susunod na episode, pag-uusapan naman natin ang isang tanong na madalas nating itanong kapag nagsisimula na tayong magbukas muli ng ating mga puso. Naku, parang alam ko na yan, Ben. Ito yung laging palaisipan kapag may bagong dumating. Episode topic next time ay, paano mo malalaman kung soulmate mo siya o lesson lang? Himayin natin ang pagkakaiba ng destiny sa discovery at kung bakit minsan kailangan dumaan ng mga maling tao para i-guide tayo sa tamang direksyon. Naku, usapang tadhana at realidad na naman yan. Huwag niyong yang palalampasin. This has been Real Talk with Dan and Kate. Stay real, stay healing, and remember, your heart is much stronger than the things that tried to break it. Good night, everyone.